I'm so far away from home. There's no way I'm turning back now. My Ayun, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, mga kabisnes naming minamahal. So, ayun, ito na naman si Junjun. Yung mga kabisnes, kakatapos ko lang maligo, no? At dahil kakatapos ko lang maligo, ayun mga kabisnes, nakikita nyo, kitang-kita, visible, hindi yan filter mga kabisnes. Visible na visible ang aking pimples. And may, ano yan, pimple patch mga kabisnes. I'm using this pimple patch. Solidant pimple patch. Acne patch pala, sorry. Di pala, ano, ito. Acne patch. Hydrocolloid Invisible. Oh ha, mga kabisnes. Yan, kitang-kita, yan, oh. Kasi ito yung nakaraan na nagkaroon kasi ako, yung monthly dalaw, mga kabisnes. At, naglagay lang ako ng konting sunblock. Yan, tinted sunblock from Beauty Vault. Wow, ano no, at saka lipstick galing sa aking ninang Helen Corduque. Yan ha, alam niyo yung name ng ninang ko ha. Baka naman, gapang-gapangin niyo ang aking ninang. At may pinapasabi pala ang aking ninang Helen Corduque. Para to kay Rick Aningat. Oha. Direct to the point na tayo agad mga kabisnes. Sabi ng aking ninang, sabihin mo, Office of Attorney Edward J. Corduque, kung gustong magpa-advise ni Rick kung ano ang dapat na i-file na case. Oh, ha? Shoutout po, ninang at ninong, Helen at Edward Corduque, mga kabisnes, ang aming ninang at ninong. Nung binigay pala tong lipstick, buti na lang pala ninang, hindi mo sinabi sa akin na, pagbigay nito, hindi mo sinabi na, huwag mong sabihin kala Mr. at Mrs. Kabisnes, ha? Kasi baka anong isipin nila, eh. Binigyan ka ng lipstick, eh, ha? Diba, mga kabisnes? Yun yung, wait lang, kukuhanin ko lang yung aking, ang aking mga alahas, ang aking mga jewelry. Jewelry. Ito, tag 150 lang to. Kasi yung binigay sa akin pala ni Ma'am Edita is pang church ko lang kasi yun yung gold. Ito yun, no? Mga relo-relo namin ni Bay, yung aming mga relo. Kaya tago lang namin yan for pang church, mga kabisnes. Hindi namin sinusuot yan ng, kung walang special occasions kasi special din ang nagbigay. Shoutout po, Ate Edita sa secret. Baka kasi gapangin, eh. Kaya nga lang, solid kasi siya kay Bay at kay Junjun. At saka business family. Kaya hindi niya siya magagapang. Pati ang aming ninang. Ayan, sinabi ko na, grabe na yan, nagbigay na ako ng name. Pwede nyo na yung i-search kasi mga ka-business, no? Ayun, nakarinig kasi ako ng dun sa live ni, ano bang pwedeng itawag sa kanya, Bisugo? Kupan. Hindi, yung dakog mata ba? Bullfrog. Kasi sabi niya, sosyalerang palaka daw. At least, kahit sosyalerang palaka, may word na sosyal. Oh, di ba? Siya, kahit palaka, hindi naman ang gagamit. Pero alam niyo mga kabisnes, may nag-send sa akin, hindi to may nag-send lang sa akin ng picture niya nung kabataan niya. Akala ko kasi, totoong maputi siya. Kasi nung tinanong ko siya dati na, anong ginagamit niya, sabi niya wala. Ang akala ko kasi, maputi siya noon pa. Pero hindi, mga kabisnes. Mas maitim pa siya sa akin. Diyos mio Marimar. Oh my God. Ay, nakakatawa talaga yung itsura. Puti man talaga ang Hong Kong. Sa ibang bansa talaga, puputi ka talaga. Kasi, syempre, lalo na kung nasa bahay yung trabaho mo. Except dun sa mga siguro sa iba na lumalabas or nasa labas yung trabaho. Talagang hindi sila puputi ng ganon. Pero pagkatulad ka lang nasa bahay lang, yung trabaho mo, talagang puputi ka. Diba? Gusto niyo ba makita, mga kabisnes? Ay, sorry. Mali. Oh, nakikita niyo ba yung mukha? Diba? Gusto mo makita itsura ko nung kabataan ko? Sosyalerang palaka. Bisugo, bullfrog. Wait lang
Hanap tayo ng pictures dito ng kabataan ko. Pero sobrang payat ko talaga mga ka-business. Inaamin ko naman yun na sobrang payat ko nung aking kabataan. At hindi ko naman ipinagkakaila yun mga ka-business. How payat I am. How payat I am. Wait lang ha. Hanap lang ako nung nandun pa ako sa lola ko. Hanap tayo. Ayan o. O diba, ang itim ko dyan mga ka-business. Talagang maitim na ako nung aking kabataan. Ito, dalaga pa ako nito. Hindi pa kami magkakilala ni Bay. 2000. Hindi. Wait lang. Hindi ito eh. Wait lang. Na-post kasi ito, 2017. Pero, mga picture na yan is matagal na. Tulad neto. Kasi pinost ko kasi yon yung picture na is 2017. Pero, ang picture na yun is taken 2014, 2013 mga ka-business. Ito, tulad neto, may date pa yan, no? 2014. Tingnan yung maigi. Hindi pa uso filter niya ang panahon na yan, ha? Wala pang usong filter niyan. Oh. Yan ba yung ano? Yan ba yung nagugluta? Wala pang usong gluta neto nung panahon na to. Wala akong kahilig-hilig yan sa gluta, mga ka-business. Sabi na eh, 2014 to eh. Yan o, 2014. Kitang-kita, may pruweba. Anong date yan, mga ka-business? July 28, 2014. Yan ang aking itsura noon. Kung gaano ako kaputi, kung gaano ako kaitim. Oh, ha? Ikaw, yung mga nag-send sa akin ng mga pictures mo, oh my God, Ginoo ko. Makaingon na lang, makaingon na lang yung kog, hoy, Ginoo ko nga nung gipanganak pa maning bayhana ni, ha? Diyos ko marimang. Di ba sa pagpanguan ba? Di ba sa pagpanaway? Kinakuna mo sa panginaway, good. Nauna ka kasing manghinaway. O, karon nabalsan ka. Unsa naman tani ron? Unsa na lang man tani karon? O, ayan pa, o. 2014, o. Sus, oy, Ginoo ko. Ang katawa na lang gyud ko ba? Mga tao, bitang mga kung anong utok. Di ko na isasali itong iba kasi ano to eh. Mga kasama ko na kasi kabarkada ko. Kaya hindi pa pwede. Hindi pa pwede. Ito lang naman. Joke lang. Ito na mga ka-business. Unahin muna natin tong mga itong mga kupal na nag-delete ng comment mga ka-business. Nag-delete ng comment. Itong si Trisha Guzon. To. Kasi natawa ako sa comment niya na to eh. Inamin niya kung gaano sila ka T-A-N-G-A. Diba? Deleted niya ang comment na to mga ka-business. Nag-comment kasi siya. Tingnan nyo dun sa naka-pin comment dun sa vlog namin na patungkol dun sa SIM card. Sabi niya, ang lalakas ng loob, i-mention ang pangalan ng Diyos tapos ganyan pala pinagagagawa. Diba? Yung SIM card sa linta at surot din ang galing. Actually, memory card yata yun. Dahil sa katangahan, SIM card ang sinabi. Di ba? Inaamin nila. Inaamin din nila. Grabe. Nahuli sa sarili nilang bibig. Etong Trisha Guzon kasi na to mga ka-business, no? Alam nyo ba, na isa rin tong dummy account? Grabe, hindi sila napapagod kakagawa ng dummy account. Pag ilan na to? Pauline Hernandez, Ravena Yosti, Trisha Guzon, Sparky Diaz. Ano pa nga ba yung isa? Yung latest kanina, Annalyn. Tapos tinignan ko yung mga profile nila mga ka-business. Yung kay Sparky Diaz is 11 months ago. Kasagsagan to nung nangyari yung kay Rick Aningat, no, mga ka-business. At yun nga, yung nabanggit ko nung una na siya yung nagbanggit nung patungkol sa sinampang reklamo laban kay Kuya Ka-Business. At daig niya pa si Rick Aningat kung makapag-comment daw. Diba? Siya yun mga ka-business, yung sabi nilang kulto-kulto.
Si Sparky Diaz yung nagko-comment nun. At alam nyo ang tinutukoy ko at kilala nyo kung sino ang Mr. Dummy Account. Mga ka-business. Diba? Sa kanya mismo, nahuli niya tapos nireplyan ko, sabi ko, so inamin nyo ding lahat na TANGA kayo. Wahaha. Sino ba ang lagi gumagamit sa Diyos? Gusto mo, isampal ko sa mukha mo mga comment ng mga nauto mo, Mr. Dummy? Kawawa naman ay, umamin din talaga na TANGA sila. Nyahahaha. Sabi ko, reply ko yun sa kanya mga ka-business. At ang nakakatawa doon is, dinilit niya. Deleted ang comment na yon. Hindi ko na siya mahanap sa aking comment section ngayon. Ano niya yung na? Kasi nahuli eh. Natamaan siya. Natamaan kasi siya eh. No, mga ka-business. Natamaan siya. Kawawang nilalang. Akala nyo naman, hindi namin kayo mahuhuli. Dahil sa pinagsasabi nyong, hindi kayo mahuhuli dun sa, hindi kita mahuhuli sa kakagamit mo ng dummy account. Sorry ka. Masyado ka kasing halata kung gumamit ka ng dummy account. Alam mo yun, yung sa loobin mo is na ilalabas mo through dummy account. Bakit hindi ka magpakalalaki? Yung totoong lalaki. Hindi yung nagtatago sa likod ng dummy account. Yun kung lalaki ka talaga at hindi ka natatakot kay ka-business. Diba, Sparky Diaz? So, yung Sparky Diaz talaga, alam niyo mga ka-business, huwag kayong mag-alala. Kasi lahat naman yun is nasa isang file na. Para tuloy tayo sa aningat na ito. So sinasabi niya pa, huwag kayo mag-alala kasi naka-file na lahat na sa isang diba? Wow. Diba mga ka-business? Tapos, sabi doon, yun nga, one-on-one daw. Tapos, ilang araw lang, nag-comment naman na siya, one-on-one, question and answer. Sige. Eto, hamon ko rin sa Sparky Diaz. Gusto mo ng one-on-one Q&A, diba? Question and answer portion. Huwag sa comment section. Ang gawin natin, sige, PM mo ako, Sparky Diaz. I-PM mo ako kung kailan mo gustong one-on-one Q&A. Okay? Tapos, ang gusto ko yung katulad yung kay Boss Anime, gumamit ng, ano ba tawag dun pa? Yung ginamit nung nakaraan ni Boss Anime para sa live. Dalawa sila makakapasok sa live. Kalimutan ko kasi mga ka-business, meron yun eh. Basta yung katulad ng ginamit ni Boss Anime nung nakaraang linggo. Oo. Dapat ganon. Ipakita mo yung mukha mo. Face to face sa camera. Handa kami. Handang-handa kami dyan. Basta magpakita ka lang ng personal na. Mo nga, saglit mga ka-business ko lang tayo electric pan. Ang init kasi. Yan, tuloy tayo mga business. Lang ko na electric fan kasi ang init. Ito pala yung binili namin kahapon na electric fan buy. Ganun talaga pagka walang pera mga business. Nabibili namin lahat ng gusto namin. Pagka gusto namin. Yun ang walang pera mga ka-business. Diba? Tapos mga ka-business, alam nyo kung bakit nahalata din talaga namin kung sino itong itong mga dami-dami na to. Oo nga pala, doon siya nagsabi na mas maputi pa kiliki. Of course, mas maputi pa likiliki ko sa mga pagmumukha nyo. Pag-inggit, piket. May nag-comment kasi dito mga kabisnes. At hahanapin ko ang comment na to ni Pauline Hernandez. Kasi mga kabisnes, ganito yan, Sa NBI kasi, kahit tawag dito, kahit dami account pa yan, is kayang i-trace up yan ng NBI. At ang NBI lang ang may karapatan kasi na mag-trace up ng mga IP address. At huwag kayong mag-alala mga ka-business kasi madali na lang yan sa NBI yung ganong bagay. Mga ka-business namin minamahal, madali na lang yan. Kaya no problem about dyan. Dahil kahit hindi pa namin ipatrace up yan, we already know who are they. Who are diba? May nagsabi dito. Sabi daw ni Pauline Hernandez. Ito isang dami ito mga kabisnes kasi ang account din ito is gawa 5 months ago. Imagine niyo yun. Kung hindi sila dami, bakit yung mga account nila is 5 months ago, 11 months ago, 3 months ago, di ba mga kabisnes? Kasi takot sila, duwag sila. Gumagamit sila ng dummy account. That's the kind of person who is so duwag
takot sa sarili nilang multo. So ito na nga. Kung comment ni Pauline Hernandez, kung magkano daw binayad ni Ilong para ma-dismiss ang kaso. Si ka-business yung tinatawag nilang Ilong. Salamat po ma'am dito sa comment kasi hahanapin ko po yung comment na yon ni Pauline Hernandez. Ito, hinahamon kita, Mr. Dami, or Pauline Hernandez, or kung sino ka mang hinayupak ka. Ilabas mo ang ebidensya mo kasi malaking kaso to mga kabisnes pag nagkataon kasi imagine niyo yun sinong kinakalaban nila. Korte mga kabisnes ang kinakalaban nila sa ganitong bagay na nambibintang sila na nagbayad si kabisnes para daw ma-dismiss ang kaso. Rick Aningat, tanungin kita ngayon. Sino ba ang palaging pumupunta doon para mag-monitor kung talaga bang kumusta na yung kasong isinasampa mo? Sige, tanungin kita dyan, Rick Aningat. Sino ba ang pabalik-balik doon? Yun ba parang atat na talaga siya, mga kabisnes, para yung kaso niya is matuloy-tuloy. Diba? Para yung kaso niya is maasikaso talaga yung kaso niya. Diba, Rick Aningat? Tanungin kita, sino ba yung pabalik-balik doon? Ilang beses ka pa pabalik-balik doon? Bilangin mo nga, Rick Aningat, kung ilang beses ka pabalik-balik doon. Kasi kami dalawa lang. 2 beses lang kami. Una doon sa sa isa. Tapos, yung pangalawa doon naman sa isa na nagkaharap kayo ni Kuya. Hindi na ako magbe-mention mga ka-business kung saan. Pero alam naman niya ni Aningat eh. Tanungin kita, pang ilang beses ka ba pabalik-balik doon? Para lang dyan sa isinampa mong kaso. Kasi natagalan daw mga ka-business eh. Natagalan daw kasi. Kaya, ayun, pabalik-balik siya dun, mga ka-business. Thank you po pala sa nagbigay nito dun sa lola nung kaibigan ni Budang. Galing din po to sa ibang bansa. O, diba? Puro mga tas ito pa, Ate Lulu, hindi ko pa binuksan tong isa. Inaubos ko muna yung isa. Kasi yung isang binigay mo dito sa akin, Ate Lu, ubos na. Yan, kaya meron pang isang natira. Nakakaputi yan, mga ka-business. O, diba? O, diba, Rick Aningat? Tanungin kita sa bagay na yan. Tapos ngayon, tatanungin itong dami na account na to, kung sino man tong Pauline Hernandez na hinayupak na to, tatanungin, magkano daw ang ibinayad ni ka-business, magbigay ka ng pruweba. Huwag yung puro dakdak lang. Mag-ano ka. Huwag yung puro haka-haka. Oo, huwag yung puro haka-haka. Ayaw pag kinuan. Uy, mura man ka dili tao. Uy, ayaw pag kinuan ba? Ayaw pag binutbut ba? Storyang butbut ba? Joke lang. Hindi, talaga, hinahamon kita, no? Pauline Hernandez, huwag ka kasi magtago sa dami account, okay? Hindi ka naman namin sasaktan, wala namang mananakit sa'yo. Basta magbigay ka lang ng proof na nagbayad si ka-business. Kasi kung tutusin mga ka-business, no, napakalaking kaso niyan. Kasi, ang nangyayari kasi, ang kine-question nila dyan, yung mismo korte. Na bakit? Dahil na-dismiss ang kaso, nagbayad? Oh, talaga ba? Talaga ba? So, yan lang ang hamon ko sa inyo, no? Sa grupo nyo. Kung sino man kayong mga Team Dami. May pangalan na kayo. Team Dami account. Hinahamon ko kayong lahat, mga Team Dami account. Ilabas nyo ang inyong mga saloobin. Ilabas nyo ang totoo. Ilabas nyo yung sinasabi nyo nagbayad si ka-business. Para may labas din namin ang katotohanan. Oh my God. Kasi ito mga ka-business, nakakatawa kasi eh. No? So, sana ba yun? Ito pa, isa pa tong June Pascual. Ito tatandaan nyo mga ka-business. Pag may nag-comment na Annalyn D-D8N, dami din po yan. Kasi tinilang ko kanina, 5 months ago. Etong Ravena Yuste, mga 3 months ago yata yung account niya. Tapos yung Guzon, 5 months ago. Sparky Diaz, 11 months ago. Pauline Hernandez, 5 months ago, mga ka-business. O, diba? Halata. Tapos, ito. Para naman to kay June Pascual. Anuhin natin to mga ka-business total. Ito naman ang gusto nyo eh, diba? O, sige. June Pascual, ito, makinig ka. Saglit lang. Hanapin ko lang kanyang comment kasi naka-pen comment ito, si June Pascual. Kayo ba'y Junjun para lang kayong mga disusing laruan, sunod-sunuran lang.
Akala na ninyo kung sino na kayong mataas. Ako kahit di nagtatrabaho, meron akong ipapakain sa pamilya ko. Kayo ang mga kawawa kahit na meron kayong YouTube channel ay sunod-sunuran lang sa inyong kuya. Ay talaga ba Jun Pascual? Saan banda? Saang banda Jun Pascual? Sige nga. Kung sunod-sunuran kami kay kuya, di sana doon kami tumira sa bahay nila, no? Ikaw ang sunod-sunuran kay Ukray. Oo, pawag mo ng ano pa. Ako na promise. Ako na nito pa. Diba? Yun yung sinasabi ko. Paano mo nasabing di susi kami? Laruan ba kami Jun Pascual? Sige nga, hanapin mo nga sa katawan namin kung may susi kami. Sige nga. Pamilya kami. Pamilya kasi kami Jun Pascual, pero hindi kami sunod-sunuran dahil may mga sarili kaming utak. Hindi katulad mo. At wala akong pakialam dahil sinasabi mo rito, mahirap ako pero nagpapakain lang naman sa iba. Meron lang naman akong pinapakain na siyam na mga bata. Wala akong paki Jun Pascual, buhay mo yan. At hindi ako nakikialam dyan. Salute kung nagpakain ka ng mga bata, salute ako sa'yo dyan. Pero yung pakikialam mo, ibang usapan yun. Hindi kasi yan yung issue, Jun Pascual. Honestly, hindi yan yung issue. Huwag mong ilihis yung issue, okay? Ang issue dito, bakit nakikisaw-saw ka? Bakit nilalait mo ako nang hindi ka naman kasali? Diba hindi naman kita inaano? Wala naman ako sinasabing masama sa'yo nung una. Kaan kasi sa kabila. Masyado ka kasing sawsawero, masyado kang epal. Matanda ka na para makialam ka pa. Diba? Tapos sasabihin mo sa akin, magre-reklamo ka kung bakit tinitira kita, kung bakit sinasali kita. Naturalmente, isasali talaga kita. Imaginein mo yun kung paano mo ako pinagbantaan yung buhay ko. Sige nga, natutusukin mo yung mata ko. Ngayon kita tatanungin, sino ngayon ang disusi? Sino ngayon ang kawawa? Pag nagkataon na magkakaso-kaso tayo, sino ngayon ang kakawawa? Hindi ba't ikaw? Kasi matinding, ebidensya yung comment mo na yon kung paano mo ako pinagbantaan. Ngayon, sino ang magiging kawawa sa ating dalawa? O ha? Diba? Tapos sasabihin mo, kahit na mahirap lang ako, hindi ako marunong manghingi sa sponsor na sinasabi mo. Bakit hindi mo tanungin yung sponsor na sinasabi mo? Kung nanghingi ako, tanungin mo, tapos ko nang tanungin Jun Pascual para mapatunayan mo kung nanghingi ako. Bakit inggit ka ba kung binigyan ako? I never ako maiinggit Jun Pascual kung binigyan ka. Yun nga lang, hindi ka binigyan ng sponsor. O honestly, meron nagchat sa akin na sponsor na nanghingi ka nga, nagchat ka sa kanya. Pero hindi ka binigyan. Okay? Period yun. Tapos ito ngayon, sinasabi mo, kahit na mahirap na ako, hindi ako marunong manghingi sa sponsor. Kasi sinasabi nyo, nanghihingi kami sa sponsor. Bigyan mo ako ng proof. Ito, mga kabisnes ha, mismo dito sa vlog ko, magsasabi ako sa inyo, hinahamon kita Jun Pascual kung makakapaglabas ka ng proof na ang kabisnes family, kami ay nanghingi sa sponsor. Bibigyan kita ng pagkakataon, ibigay mo or i-PM mo sa akin, hindi ka naman naka-block sa akin ibigay mo yung proof mo na nanghingi kami sa sponsor. Kayong lahat, nahamon ko kayo, Okray, Rick Aningat, Clarissa, kasi yun naman lagi yung parinig kung nanghingi kami sa sponsor, sige, mag-send kayo ng proof. Ikaw Rick Aningat, hindi ka naka-block sa akin, blinak kita sa isang account ko, pero dito sa main account ko na Elisa Sway ko, ayan sinabi ko na, Elisa Sway ko na account, isend nyo sa akin yung proof nyo na nanghingi kami sa sponsor. Mag-a-apology ako mga ka-business, hihingi ako ng pamanin sa inyo in public. Ako mismo, hihingi ako ng sorry, pasensya sa inyo in public kung makapaglalabas kayo ng ebidensya na nanghingi kami sa sponsor, okay? Malinaw na usapan yan, ha? Hihingi ako ng apology kung nanghingi kami sa sponsor. Sila ate at kuya, kami ni Bay. Sige, hinahamon ko kayo, ikaw Jun Pascual, hinahamon kita. Ilabas mo yung sinasabi mong nanghingi kami sa sponsor. Yan lang, simple lang yan. At ako mismo ang hihingi ng sorry sa inyo in public. At hihilingin ko pa mismo kay kuya na magla-live kami ni Bay para mag-sorry sa inyo. Yun kung may mailalabas kayo. Diba? May isang salita akong makabisis, tandaan nyo itong sinasabi kong to. Ako mismo hihingi ng at pag nag-chat or nag-send kayo ng sa akin, ipapublic ko yan. Ay mga kabisis, nagkamali ako. Talaga palang merong ganong pangyayari. Yun ay kung meron nga. O, diba? Mga ka-business naming minamahal, simple lang naman kasi yan.
Kaya kapag hindi makapaglabas, Kasi kung hindi kayo makapaglabas, ay, sinungaling kayo. Lalabas kayong sinungaling. Tandaan nyo yan. Lalabas kayong sinungaling kung hindi kayo maglalabas ng sinasabi nyong nanghihingi kami sa sponsor. Takpan nyo pangalan ng sponsor, takpan nyo lahat. Kahit yung mismong message lang ng sponsor. Diba? Kasi makikilala pa rin naman namin yan eh. Kung meron. Yun ay kung meron. At comment din kayo lahat ng sponsors kung nanghingi ba si Bayo at si Junjun, si Mr. at Mrs. Ka-Business. Kung nanghingi ba sa inyo, comment down below mga sponsors. O, diba? Tapos, dito na tayo kay Clarissa. bullfrog. Bullfrog. Pag kumakaon mo, lumulubo yung liig. Kasi natatawa ako sa pinagsasabi nito mga ka-business. Dito tayo muna sa sinasabi niya. Ito. Mga sponsor na namin, dating ano eh. Pag yan, ito. Ayun nga, di ba? Yung ano, yung ginawa na ayos, ipapalabas nila na ano, kasi nga, yun ang gusto nila ipalabas. Itong mga viewers naman ng mga ano na to, ng palabas na to, tiwalang tiwala, di ba? Ewan ko ba? Sabi ko, kailan kaya magigising tong mga to, no? Hindi naman kailangan magising ng viewers ng Ka-Business Clarissa. Alam niyo kung bakit? Unang-una pa lang, sirang-sira na yung image mo sa ginawa mong panggagamit kay Kuya Bong. Diba? Kaya sino pang maniniwala sa'yo, Clarissa? Puro ka lang naman kasi nungalingan eh. At saka meron pa ako nalaman eh. Ayaw daw niya sa isang adik. Wow. May tumatawag yata sa'yo pa. Meron ba? Okay, di ba? Balik tayo mga ka-business. Ano nga ba yun? Wala tuloy ako kasi may dumating kasi sinundo po si Bay, mga ka-business. So, hindi talaga mapapaniwala ang viewers, Clarissa. Alam mo na yan kung bakit. Di ba? Sino bang maniniwala sa'yo? Doon pa lang sa sinasabi mong wala kang planong mag-YouTube. Doon ha. Ito, basihan lang natin to ha. Meron yan sa live mismo. Tinanong ka kung may gusto mo bang mag-YouTube. Sabi mo, hindi, wala akong planong mag-YouTube. Pero asan ka ba ngayon? Diba? Nasaan ka ba ngayon, Clarissa? So, yun pa lang, diba? Kaya hindi mo kailangan gisingin ng mga viewers dahil ang mga viewers ng Ka-Business ay matatalino. Well, yung mga sa inyo is, alam nyo na yon, diba? Alam nyo na yon kung ano yung mga viewers ninyo. Tapos sabi ba naman itong Trisha Gozon, magkasunod lang sila na ano, tingnan nyo mga ka-business. Nakakatawa. Saan galing mga materialis niya kung siya gumagawa? Marunong pala siya maglagari at magpako. Alam mo kasi, Rick Aningat, no? Wala namang sanang masama dun sa pagtulong mo. Alam mo kung anong masama? Yun bang bibilinan mo na wag sasabihin kay ka-business? Wag nang sabihin kay ka-business, atin na lang to. Bakit hindi mo yun inaano? Bakit kaya hindi mo magawang ipaliwanag yung bagay na yun, Rick? Bakit hindi mo magawang maipaliwanag ang bagay na yun? Lumilihis ka palagi dun sa, oo, nagbigay ka ng tulong. Bakit yung mga taong yung tinulungan mo ba is hindi nagpasalamat sa'yo? Sige nga, tanungin kita, hindi ba nagpasalamat sa'yo? Pero ang tanong, bakit mo sinasabi na wag na lang sabihin kay ka-business, atin na lang to. Yun yung point doon. 'Di ba? Oo, nakatulong ka. Kung nakatulong, okay, fine. Nakatulong ka na. Pero, bakit kailangan pang may atin na lang to? Oh, 'di ba? Yun yung point doon. Anong purpose mo? At kailangan mong sabihin na atin na lang ito. Ay, nako. No comment sa bagay na yan. So, tuloy natin. Sabi nga kami hanggang pagbibigay lang ng nana sa pet mo. Bastos, di ba mga ka-business? Alam mo talaga kung gaano kabastos ang bunganga ni Clarissa. Inaabangan namin kung sino magpapaputok ng pizza.
Huwag na yun mga kabisnes kasi masyadong ano yun eh, masyadong ano yung words niya, yung alam niyo yun, yung bastos talaga yung bibig niya. So, dito tayo ulit sa wait lang. Sa aming resources. Oh. O, ayon pa sa aming resources, nagchat-chat ka pa rin. At ipinapaalam mo kung pwedeng screenshot ang mga chat nyo. Kilala ko itong sinasabi niya mga kabisnes, huwag kayong mag-alala kasi dating kaibigan to ni Clarissa. Dating friend ni Clarissa. Ewan ko, baka bumaliktad na naman ngayon, bumalik na naman dun kay Clarissa. 'Di ba? Ganun lang yun mga kabisnes. Kasi may mga sinasabi, ito kasing si Clarissa, no mga kabisnes, nung hindi niya pa nakilala itong si Rick Aningat at saka si Okray, ay may mga sinasabi na siya doon sa mga nakaka-chat niyang mga sponsors din or let's say subscribers ng kabisnes. Meron na talaga siyang mga paninira dati pa, tulad ng ang akala niya kasi na kahit hindi sila makasal ni Bong ay may ibibigay na kabuhayan sa kanya. Yun. Basta mga kabisnes, darating din tayo dyan. May naantay lang akong screenshots patungkol sa bagay na yan. Antayin nyo na lang mga kabisnes. Basta, ito yung tinutukoy niya. Kasi may mga paninira na to eh. Dati pa mga kabisnes. Honestly, dati pa. Hindi niya pa kilala yung dalawa. Diba? Oh, bakit ngayon apektado ng lihim? Lihim na apektado. Kunyari, tahimik. Kailangan tayo mag-screenshot dyan. Daisy, huwag makalimot ang mga screenshot. Diba? Ano sabi niyo mga kabahan? Dapat mag-screenshot. Sila lang ba marunong mag-screenshot? Screenshot din kayo. Ang akala kasi ng babae ito mga kabisnes, no? Na pinapasok namin yung live niya. Honestly, wala kaming planong pasukin talaga live neto mga kabisnes. Nagre-replay, oo, kasi nga, katulad neto, gumagawa kami ng reaction video. So, kailangan talaga namin ng proof na sinasagot lang namin kung ano yung mga sinasabi nila. Hindi kami sumasagot or nagbabatay lang sa kung sinasabi nilang blind items. Kasi sinasabi na blind items eh. Pero, mismo galing sa bibig niya. Sa kanya daw blind items, si Okray nga daw is parang ano lang din ng mga kabisnes. Alam mo kung anong nakakatawa dito sa kanila. Nilaglag niya lang din si Okray. Mamaya mga kabisnes, maririnig nyo rin yun. Saglit lang. Ito muna. Yung bigas. O, isa pa naalala ko. Yung bigas na maganda naman ang pagtulong. Ha? Wala kasing camera. Tinulungan na. Yan. Anong sabi mo? May picture, si Aningat na may 10 kilo. Ano sabi nyo? 10 kilo. Diba? I mean, yung mabuting ginagawa behind camera, 10 kilo. Sa labas, maayos yun kasi maganda yung pagtulong mo. Pero, ang ipinapalabas mo daw, diba? Base sa mga nalaman namin, kung sinisiraan mo kayo tumulong sa'yo. Ganon kayo katakot. Ganon talaga. Alam mo, may time na gusto namin, actually, mini-message namin noon yung isang, yung isang tuta niya. Sabi niya, okay lang daw sana kung di ba mga kabisnes, narinig nyo yun ha? Mini-message nila. So, ibig sabihin talaga, papatunay lang ito, no, mga kabisnes. O, di ba siya lang din naglalaglag sa mga sarili nila? Di ba, mga kabisnes? Obvious na obvious. Ano sabi niya? Mini-message. So, ibig sabihin, no, mini-message niya yung mga dating naging parte ng kabisnes. Ang tanong doon, no, mga kabisnes naming minamahal, ano ba yung purpose nila sa ginagawa nilang pag-message sa mga dating kasamaan? O, ito. Sabi nga nila, si Tangkad, si Cyclops, si Aldrin, sino pa ba? Bochok? Gusto niyo pa bang si Bochok? Sino pa ba mga dating ng kabisnes? 'Di ba? Ibig sabihin pala ng mga kabisnes, talagang may plano sila. Plano nilang sirain talaga ang kabisnes. Kasi base sa sinabi ni Clarissa ha, base sa Base sa sinasabi ni Clarissa na
minessage daw kuno yung dating tuta. Alam nyo yun, mga ka-business, no? Doon pa lang sa mga sinasabi nilang nagme-message sila or ano-ano. Ano talaga, mga ka-business, tong mga taong to? Alam nyo yung layunin, may layunin talaga sila. At hindi mo maintindihan talaga kung bakit. Pero ito, malaking proof na rin ito, mga ka-business, na talagang may plano sila. At si Clarissa lang mismo ang naglaglag. Minessage, ang sabi niya, minessage nila. Hindi niya sinabing nag-message. So, iba yung nag-message sa minessage. Kasi kung nag-message, ibig sabihin, yun ang naunang nag-message. Eh, ang sabi niya dito, minessage nila. Ako, mga ka-business, ang ganitong klaseng tao, ay, naku, ewan ko na lang. Ayoko na lang mga ka-business. Kayo na lang ang bahalang humusga dito sa mga plano ng mga 3 bugok na itlog. Malalaman ng bossing nila. Parang sobrang takot na takot sila sa bossing nila. Anong meron, oy? Di ba? Hawak ba niya ulo mo? Ay, sorry, di ba? Saan niyo rin kanina? Saan, Gak? Yun, mga ka-business, no? So, wait lang. Kasi may inaano ko dito, inaanap ako na message. Wait lang ha, mga ka-business ha. Huwag na kausap. Ito na. Okay, ito pala yun, pinaka-nauna. Okay. Yun ha, alam niyo na yun, mga ka-business. Kayo mismo umusga kung ano talaga ang plano ng mga to. So, ibig sabihin, planado lahat, mga ka-business, no? Ang galing. Ang galing-galing talaga. Ngayon ko talaga lalong napagtanto ang mga pag-uugali ng 3 to. Kung ano talaga yung lundo or layunin nila. Alam niyo yun, mga ka-business, may layunin pala talaga sila. Siguro magiging satisfied yung kaluluwa nila, mga ka-business, pagka ganun. Na makapanira sila ng tao, no? Yun siguro ang pinakaano nila, mga ka-business, sa buhay nila. Pinakalayunin nila sa buhay. Yun. At least, mga ka-business, no, na unti-unti natin na kasi natatawa ako kay Clarissa, siya lang din pala talagang nagmaglalaglag sa mga kasama niya. O, Rick, aningat! O, Cry, ayan ha, nilalaglag na kayo ni Clarissa base sa pananalita niya. Laglag na kayong dalawa. Kasali kayo sa sinasabi niya. O, diba? Wala eh. Matatalino ang viewers ng ka-business eh. Kahit hindi pa kami magsalita, matatalino ang viewers ng ka-business. Hindi katulad ng viewers nyo. Okay. Sponsor nga namin, dating doon eh. Pinagmamalaki niya talaga. O, di ba, mga ka-business, alam niyo na yon ha? Ikaw, sabi mo kanina, June Pascual, kami nagpaparinig o nangihingi sa sponsors. Eh, bakit itong Clarissa, itong mga kasama mo, si Rick Aningat, sila Okray, sino ba ang laging nagpaparinig patungkol sa sponsors? Kami, hindi kami nagbabanggit ng mga sponsors palagi. Kayo, laging nagpabanggit ng sponsors. Na keso ganyan, gano'n, nandun na sa inyo. Wala kaming pakialam doon. Sa inyo na kung sa inyo. At kung nasa inyo, edi good sa inyo. Pabuti kung ganon. Kasi at least, kung nandun na sa inyo, ibig sabihin nun, yung sponsors na yon ay hindi hanggang dulo. Kundi hanggang dulo lang ng dila. At ang mga sponsors na nasa inyo ay mga uto-uto. Diba? Kasi napaniwala nyo eh. O, edi sa inyo na. Walang problema yon, mga kabisnes, dahil hindi kami naghahabol sa sponsors. Ngayon, malalaman nyo kung sino talaga yung taong habol ng habol sa sponsors. Kung sino pa yung nagbabanggit palagi ng sponsors, na may sponsors kami na ganito, yung mga sponsors nila nandito sa amin. Doon pa lang, mga kabisnes, malalaman nyo na. Common sense, malalaman na ng lahat kung sino yung mukhang sponsors. O, diba? Tumitin na ngayon. Yung mga sponsor dating doon, ngayon, nandito na ngayon. Diba? Mukha ni Clarissa, mukhang pera. Mga sponsor namin. At shoutout din sa mga sponsor ko, syempre. Hindi yan makawala. Yan yung mga sponsor niya, mga ka-business na dati ay ini-sponsoran si Kuya Bong. Kaya nga lang, no, mga ka-business,
Nasaan ang pera ni Kuya Bong na nasa'yo? Nasaan yung mga sponsors dati ni Kuya Bong? Alam ko marami yan eh. May mga ano eh, kasi napanood din namin sa ano kung sino yung mga nagsabi mo nga, nagbibigay. Ang tanong, nasaan na yon, di ba? Unlike sa kay Kuya Bong, nasa bangko ni Mr. at Mrs. Ka-Business. At nakatali lahat. Yun yung pagkakaiba nila mga ka-business. O yun lang, pinaliwanag ko lang din naman. Mila Corpus, ayan, shoutout po kay Ma'am Emilita Cortuna, kay Peps Escobar, kay Ma'am Alma, shoutout po sa... Himala din to si Okray, oh, naglaylo-laylo kunwari. Alam ko kung may plano na to mga ka-business, kaya abangan namin yung plano ni Okray na to na kung bakit medyo naglaylo siya sa pagla-live. Abangan natin mga ka-business. Kasi may papalabas pa akong ano mamaya pinakalast yun. Ay? Shoutout na sa kanya. Diba? Shoutout dyan sa Japan, sa US. Oh. Shoutout din dyan sa Singapore. Ayan. At from Canada, ayan ang mga sponsor natin na nasa iba-ibang bansa. Sobrang salamat po sa sponsor kami. Yan yung inaantay niya kasi mga ka-business. Kaya talaga siya pumasok sa ka-business. Ito, Clarissa, ngayon ko lang din na-analyze, no? Kaya ka pala pumasok sa ka-business dahil gusto mo pala ng ganun. Samantalang tinanong ka ni ka-business dati sa live, is ang sabi mo, wala ka talagang planong mag-YouTube. So siguro nakita mo sa amin kung gaano karami yung mga nag-sponsor kay Kuya Bong, kaya ka na din siguro nag-YouTube. Kaya lang naman siguro ito, ano lang naman to, analyzation lang naman. Wala namang masama kung magbigay ako ng sarili kong opinion. Diba? So, tuloy natin mga ka-business. Ayan. At from Canada, yan ang mga sponsor dyan. Sa 10 kilo, ang sabi 5 lang. 10 kilos. Dahil bansa, sobrang salamat po sa sponsor ng Life is Lang. Picture yon, video yon na 10 kilos. Dahil ipinakita ko sa sponsor yon. O, diba? Ipinakita pa. O, anong ginawa dyan? Sa 10 kilo, ang sabi 5 lang. Ganun, ang laki ng binabawas, di ba? Parang yung kwento na totoo, binawas ang 5%. Tapos, ang ilalabas, yung 5% na masama ka. O, ito. Linawin ko ulit, ha? Para naman, hindi naman ako ano din sa inyo, no? Clarissa, hindi naman nakakaya sa inyo. Patayin ko muna mga kabisnes kasi ang gulo ng buhok ko. So, ito. Ito yan eh. Oh, sabi ni Rick Aningat, meron daw siyang video mismo nung pagbili niya nung ano kasi pinakita daw niya sa sponsor. Okay, sabihin na natin, Rick Aningat, may video ka. Ang tanong, may video or picture ka ba ng pagbigay mo mismo sa amin ng bigas? Oh, sabihin natin, pwede naman talaga natin sabihin na may video ako ng pagbili. Ang tanong, yun ba yung time na yun ba yung binigay mo sa amin mismo? Yun ba yung sinasabi mo 10 kilo na ibinigay mo kunwari sa amin? Kasi sabihin na natin kunwari kasi nagkukunwari ka lang naman talaga. 'Di ba? Yung lagayan namin ng bigas is ano yan eh, 12 kilos. So, ano yan mga ka-business? Ang bigas niya lang doon sa ano is ganyan lang kaliit. So, 5 kilos lang po talaga at mismo si Bay ang pinakuha niya noon sa motor. Sabi niya doon, Bay, kuhanin mo yung 5 kilong bigas na nasa motor ko. Iwan mo na lang yung isang naka-plastic kasi may pagbibigyan. Basta isang hindi ko alam kung plastic ba yun or isang ano, basta lagayan doon na may pagbibigyan daw siya. Yun yung totoo mga ka-business, no? Hindi 10 kilo ang ibinigay ni Rick Aningat, kundi 5 kilong bigas. Okay? Linawin ko pa ulit-ulit sa'yo yan, Clarissa. At saka ikaw, Clarissa, ang sinasabi mo na ano, bakit nandoon ka ba? Bakit hindi magawang linawin ni Rick Aningat yung sinasabi niya sa amin na atin-atin lang naman ito? Huwag na nating sabihin kay ka-business, baka ano pang sabihin niya. Baka ano pang isipin niya. Sige nga, ikaw, kung matalino kang tao talaga, Clarissa, at kung may utak ka, anong iisipin mo bakit niya sinabi yun sa amin? Sige nga, tanungin kita. At saka wala ka dun, Clarissa. Wala ka nung panahon na yun na siniraan niya sa amin si Kalingap James. Bakit niya sasabihin yun sa amin na hindi naman ako katulad ng Ninong Kalingap James yun na pumupunta lang sa ka-business para magkakot ng subscribers at ng views eh.
andun ka ba mismo nung sinabi niya yun sa amin? Diba? Nagfi-feeling ka eh. Nagfi-feeling ka, Clarissa, na nandun ka eh. Bakit? Bakit hindi ilabas ni Rick Aningat yun? Bakit hindi niya, pagkakalam ko, may record siya dun eh. Di ko lang sure ha, di ko sure. Ayan ha, inaano ko lang. Kasi Mr. Recording Artist siya eh. Malay natin, naka-record pala yun. O, sige, ilabas mo. Kung totoong wala kang sinasabi against kay at saka kasama pa nga dun si Kasagip eh. May nasabi ka dun na binanggit ni Kasagip patungkol kay ka-business. Diba? Sabihin na natin yung totoo. Huwag tayong paligoy-ligoy, Rick Aningat. Yun ang totoo. At hindi ako kailanman magsisinungaling patungkol sa bagay na yan. Kasi kung magsisinungaling ko, pwede ko namang i-deny na, wala siyang ibinigay sa amin na 5 kilong bigas, wala siyang binigay sa amin. Pwede ko namang sabihin yun eh. Diba? Pwede kong itanggi yun na wala siyang ibinigay sa amin. At pwede kong itanggi na hindi kami nagkita, hindi siya nagpunta sa bahay. Pwede kong itanggi yun. Anytime na gustuhin ko. Kaya nga lang, hindi ko itinatanggi kasi totoong nagpunta siya sa bahay. At totoong binili niya. Ibinalik niya yung puhunan na 300 plus. At totoong binigyan niya kami ng bigas na 5 kilo. At totoong siniraan niya si Kalingap James sa amin. At totoo, higit sa lahat, yung sinabi niya na huwag sabihin kay ka-business. O, di ba? Ngayon, Rick Aningat, hindi mo mapakatawanan yung sinasabi mong yon. Ito lang ang isasabihin mo, may video. Hindi picture yun, video yon sa 10 kilos dahil pinakita ko sa sponsor yung pinamili ko. Yan lang ang kaya mong sabihin. Hindi mo masabi-sabi yung mga pinagsasasabi mo doon sa amin. Ang haba ng oras natin nun. Ang tagal mo doon sa bahay, ang tagal mo doon sa loob ng bahay namin, Rick Aningat. Diba? At ang dami mong sinasabi. Kami naman is pinapasakay ka. Naalala mo kung ano mga sinasabi ni Bay sa'yo? May record ka niyan, pre. Siguro lang. Diba? Siguro may record ka niyan, pre. Ilabas mo, pre. Kung ano mga sinasabi ni Bay. Kasi totoo yan mga ka-business. Talagang ginaganon-ganon ko yung paa ni Bay para lang magsalita si Bay. At makapagsalita din si Aningat. Mas maganda kasi yun eh, na mailabas niya para malaman din ng buong viewers or ng buong ka-business yung kung totoo nga ba, kung sino sa aming dalawa ang nagsasabi ng totoo. Kasi di ba? Madali lang naman talagang mag-deny. Totoo yan, madaling mag-deny mga ka-business. Pwede ko talagang sabihin na, ay, wala naman talagang binigay sa akin yan. Wala naman talagang binigay sa amin yan. Kaya nga lang, dahil prangka kami at totoo kami, inamin namin. At sinabi din namin yan kila ate at kuya. Di ba? Tapos, ano pa yung sinabi mo? Di nga ako basta-basta pumapasok dun pagka kasi baka ano pang isipin nila sa akin. May nasabi bang masama? May mga nasasabi bang hindi maganda sila ka-business patungkol sa akin? O di ba? Doon mga ka-business, parang inaano niya kami na magsalita kami. Balik natin mga ka-business, ang init. Wait lang ha, mga ka-business ha. Hanap lang ako ng pantali. Di ba? Bakit niya sasabihin yun? Bakit na kami tatanungin ng ganun? Para pang butas kay ka-business? Totoo naman talaga walang sinasabi sila ate at kuya patungkol sa kanya kasi. Kaya sabi ko talaga, wala naman siya nasasabi nung. Wala naman sinasabi sila ate at kuya patungkol sa iyo na masama. Yun naman talaga eh. Di ba? Totoo, Rick Aningat, sinasabi ko yan sa'yo. Pero, ikaw, di ba? Mapunta tayo. Bakit hindi mo sabihin? Bakit hindi mo yung bagay na yan? Sige, gawan mo ng patungkol sa bagay na yan, yung patungkol kay Kalingap James. Total, binalik-balik mo lang, inano mo lang din naman tong sa bigas, pwede sabihin mo na rin yung patungkol kay Kalingap James. Maging totoo ka. Kasi nagmumukha ka talaga lalong sinungaling sa pinagagagawa mo. Diba? Ikaw lang nagmumukhang sinungaling dyan. Hindi ako, kasi ako sinasabi ko yung totoo na talagang nakatanggap kami ng bigas. At ito pa, nagpasalamat naman kami sa'yo, diba? Nagpasalamat kami sa'yo. Alam mo yan. Oo, andun na tayo sa nakatulong ka. Pero hindi naman pala namin alam na yun pala ang layunin mo. Na may layunin ka palang hindi maganda sa sinasabi mong off-cam. Na walang camera. Yung pagbigay mo sa amin. Wala nga camera. Paano kung naka-record naman pala? Paano kung naka-record pala? Okay? Malinaw yan. Paano kung naka-record pala? Di ba? Mga ka-business, wala din tong ito si Clarissa. Huwag kang makisali sa usapan na yan, Clarissa, kasi wala kang alam at wala ka sa panahon na yun. Kaya tumahimik mo,
himik mo yung bibig mong sobrang laki. Kasi nagmumukha ka talagang bisugo. Pero pa nga ako ditong picture mo eh. Gaano kalaki talaga yung... Ayoko na lang magsalita. I don't want to waste my time saying this to you. Charot! O, diba mga ka-business? Huwag ka lang makialam sa bagay na yan kasi wala kang alam. Issue mo, harapin mo yung mga issues sa'yo, yun ang sasagutin ko. Pero itong patungkol dito, wala kang alam, wala kang pakialam, at higit sa lahat, hindi ka dapat magkisawsaw patungkol sa bigas-bigas na yan dahil wala ka mismo sa araw na yon. Ang pinapaniwalaan mo lang si Rick Aningat kasi nautok ka. Hindi mo rin kasi maamin sa sarili mo na nautok ka ni Rick Aningat. Yun. Diba? Pinagdidiinan ko, nautok ka. Kasi utok ka. So, dito tayo mga ka-business. Ay, pektado. Napansin niyo po ba yun? Nagkakahol na naman. At ang mga apektado sila sa mga Hanapin ko lang yung mga ka-business yung kaya yung sinasabi niya about sikat ka Madam Okay at ito. Aningat. Yung paano niya binuking. Artistahin na talaga ang dating natin ito. Sikat ka Madam Okay at wait lang. Ang artistahin na talaga ang dating natin ito. Siguro sila Okray may pa. Kasi si Okray, hindi naman din sa pangano. Kahit papano, yung mukha niya, presentable naman. O, diba? Ayun sinasabi ko yung totoo. Si Rick Aningat, presentable din naman ang pagmumukha. Diba? Although si Okray is, nagbi-makeup, may kolorete sa mukha, pero presentable yung mukha niya. Si Aningat, ganun din. Ikaw, tapos sasabihin mo, artistahin na tayo. Silang dalawa pa, pwede pa siguro. Pero ikaw, hindi. Yung mukha mo hindi talaga matanggap bilang... hindi. Pwede kang matanggap bilang si Dugong. Kapalit ni Dugong. Or, si Pearly Shell. Si Pearly Shell, naalala yun, si Pearly. Sa Marina, mga ka-business. Pwede ka pang ganon. Mamili ka lang. Si Dugong ka o si Pearly. Diba? Yung dalawa, pwede pa. Clarissa, aanuhin ko yun. Pero ikaw, yung mukha mo, sorry, hindi talaga katanggap-tanggap bilang artista. Hindi talaga sisikat. Hindi ka sikat. Kasi alam mo kung sikat ka. Oo, sikat ka pala. Sorry. Sikat ka sa kasinungalingan. Kilala ka bilang kasinungalingan. Manggagamit. Diba? Talagang kilala ka bilang manggagamit. Pero artista, no. Hindi talaga makuha yung mukha mo bilang artista. Kasi kahit hindi ko kilala ako. Ewan ko ba. May shoutout daw, sabi ni It's Raining Men, ni kay Madam Okray at sa lahat. Ayan. So, day off natin tomorrow, kaya. Kasi ngayon, wala lang. Sinabi ko lang na nagtatahulan na yung mga apektado. Ang dami po na ang daming tumatahol ngayon. Dan sa mga nagbibigay ng reaction. Sa mga mga aso daw, nagtatahulan daw. Alam nyo na, gawa na kayo ng reaction. Gawan nyo na! Gugulat ako. Ano pang ginawa namin sa inyo? Ba't kayo nagtatahulan? Yung kwento namin, amin lang naman yun. Diba, Madam Okay? Hindi ko alam si Madam Okay pa nga talagang dinadirect. Ibig kasi yung mga pangalan. Ayun! Yun yung inaantay ko mga ka-business. Pa nga talagang dinadirect. Ibig kasi yung mga pangalan nyo eh. Diba mga ka-business, ngayon, eto yan. Okray, ikaw lang mismo, nilaglag ka ni Clarissa dito sa sinabi niyang, si Madam Okray nga, dinadirect daw yung mga names. Wait lang mga ka-business. Opo! Ayan, sinsya na mga ka-business kasi dumating kasi yung order ko. Diba? Order na lang mga ka-business. Order na lang, ganun talaga. Pagka walang pera. Diba? Later na to mga ka-business, no? Ayan, Okray, ha? Nilaglag ka lang din ni Clarissa. Sinasabi niya dito kasi mga ka-business, no? Na blind item lang daw yung sa kanya. Pero si Okray nga daw is nagda-direct name. So, ibig sabihin, yung blind item niya is nandun lang, yun din yung sinasabi ni Okray. Kaya nga lang si Okray is nagdi-name drop daw.
Dinadirect. Siya nga daw hindi. O, di ba? Nakakabukingan lang din. Kaya, huwag mong gawing tanga ang viewers, no, Clarissa? Huwag mong gawing tanga na katulad ng mga viewers mo. No? Yan lang naman masasabi ko dun patungkol sa bagay na yun ng mga ka-business. Na huwag mong gawing tanga ang viewers ng ka-business dahil hindi mo talaga makukuha ang ka-business. Okay? So, yun lang ang masasabi ko doon. Okay. Ayan na, nilaglag ka lang din ang kasama mo sa base sa mga pananalita niya. O, di ba? Hindi ko na kasalanan yun, okay? Siya mismo. O, sana maging, ano din yan sa inyo, aral din yan sa inyo eh, na kayo na din naglalaglagan. Pagdating ng panahon, at antayin ko talaga yung mga ka-business, pag yan sila nag-away-away na tatlo, ay, Diyos me yung marimar. Kami, Clarissa, hindi kami pumuputak ng walang dahilan. At saka yung sinasabi mong na patungkol dun sa sino ba si Kuya Bong para hindi ka maka-move on? Talaga ba? Isang tao na mahigit, Clarissa, pero ang topic mo lang palagi is si Bong. Diba? Si Bong. Kasi nga, hindi ka maka-move on. Kahit aminin mo man o hindi sa sarili mo, kahit ilang beses mo pang sabihin yan, ang mga viewers hindi mo mapapaniwala na naka-move on ka na. Kasi kung naka-move on ka na, kung matagal ka na naka-move on, bakit lagi mong itinatopic si Kuya Bong? Bakit lagi siya yung parang pahaging mo sa ka-business? Kung talagang naka-move on ka, ang problema kasi hindi. Hanggang salita ka lang. Dakdak ka lang ng dakdak. Yun. Nakakaawa ka talaga. Isang froglet na bullfrog. Bullfrog. Maganda ang thumbnail ko dito ngayon mga ka-business. Abangan nyo yun. Tapos ito naman yung sinasabi ko sa inyo. Pinaka-last to na topic natin. Sa inyo natin, medyo mahaba na naman ating vlog. Mga ka-business namin minamahal. Pero ito. Dito talaga magkakaalaman ang totoo. Emma, Zuma at Medusa. Diba? Kay Okray naman to. Linisin ko lang, no? Natatawa ako. Wala akong depression. Oh. Ang dala kong letter na sinabi kong from the doctor is letter from my husband. Yun naman pala. Paano namang madodoble? It's a prank. Umiyak ako, dinaprank ko kayo. Hello? Meron bang depression na ganito? Walang depression na ganito. Ang naka-depression, nagmumukmok. Sarap-sarap nga ng tulog ko eh. Umalahala ako, wala akong boses. Ayan, wala na akong boses, kakahala. Diba? Hello, Gilly. Diba? Sa kanya mismo nagaling mga ka-business. Alam niyo yung taong ngayon niyo nalalaman. Mismo galing sa bibig niya, ha? Mga ka-business. Nung nangyari sa kanya na gusto niyang kasuhan si Jonathan, ang sinasabi niya, na-depressed daw siya, nagkaroon siya ng anxiety, whatsoever, yun yung pinagmamalaki niya nun mga ka-business. Kaya yun nag-file siya ng kaso kasi nga na-depressed daw siya, yung anxiety niya, something like that, ganun-ganyan, katao niya, binaboy. O diba? Tapos, nung nagkasagutan kami, ayan na naman pinalalaban niya, yung depression kuno niya. O ngayon, lumabas ang katotohanan kung sino nga ba ang mapagkunwari. Ngayon nyo, sabihin sa akin mga ka-business na ang totoo. Ngayon nyo nalaman, no? Mismo galing sa bibig ni Okray, wala siyang depression. Letter daw yun galing sa asawa niya. O diba, dinamay niya pa asawa niya. Grabe ang tao, no mga ka-business. Bato ng bato sa ka-business na mapagkunwari, naiinggit, sinungaling, ngayon mismo sa mga bibig nila nang gagaling mga ka-business naming minamahal. Sino nga ba ang sinungaling? Sino ang nagkukunwari? O diba? 2 beses nagkunwari siya. Ginawa niya pang sinasabi niyang depression. Inano niya pa yun mga ka-business. Pero siya lang din nasabi na it's a prank. Kayo na bahalang humusga mga ka-business kung ano yung totoo. Siya lang din nag-booking sa sarili niya na nagkukunwari siya. Ngayon, eto na lang ang masasabi ko at may iiwan ko sa inyo mga ka-business. Kayo na bahalang humusga, okay mga ka-business namin minamahal? Sino si mapagkunwari? Sino ang mapagkunwari at sinungaling?
kilala nyo na yan, mga ka-business namin minamahal. Medyo serious tayo ng konti ngayon, mga ka-business. Para alam nyo rin na bawat mga sinasabi namin ay mga may katuturan. No? Ang akin lang naman din kasi, no, ano ba yung mga layunin yung tatlo? Pinakalayunin nyo. Sirain ang ka-business, ang community ng ka-business at ang kabuuan ng ka-business. Sa tingin nyo, na walang ka-business ang mga solid, na hanggang dulo talaga, yun ba talaga ang tingin nyo sa mga sarili nyo? Inyong tatlo? Kasi, baka akala nyo, napapaniwala kayo ng ano. Diba? Kayo-kayo lang din ang naniniwala kasi sa sarili nyo. Alam nyo yun mga ka-business na hindi nyo matanggap, sa mga sarili nyo na sadyang kayo ang may kasalanan, na mangyayari ba lahat ng to kung hindi dahil sa mga pinagagagawa nyo? Kayo lang din naman ang nag-ano niyan eh, di ba? Kung si Rick Aningat, o di ba? Dapat kasi nung kay Rick Aningat, di ba, nagsampa siya ng reklamo. O dinaan niya sa legal process, okay. Wala naman kayo narinig sa amin, mga ka-business, di ba? Nagsalita lang naman kami nung ano na, dismiss na yung kaso eh. Or yung reklamo eh. No? So, dinaan sa legal process. Akala kasi namin mga ka-business no, na kahit dinaan nila sa legal process is mananahimik. Hindi eh. Kuda ng kuda si Rick Aningat na dinaig pa yung bading or yung babae na kumuda sa comment section ni Okray. Ito naman si Okray, kahit hindi naman inaano ng ka-business, is todo parinig. Todo panglalait, pambibintang ng kung ano-ano. Na para bang, ang tagal niyang tumira sa ka-business, 3 beses lang naman yata siya nakapunta dyan. Diba? Kung kumuda, daig mo pa yung ano, para namang hindi mo inamin sa mga reactors. Sino bang reactors ang inaminan mo na malaki ang kinita mo na nagiging reactors ka ng ka-business? Aminin, no, Cry? Diba? May sinabihan ka niyan eh. Di na lang ako magbabanggit ng pangalan ng reactors. Pero nagsabi ka dun sa reactors na ang laki ng kinita mo simula nang naging reactors ka ng ka-business. Ngayon, sabihin mo sa akin, oh, Cry, sino ang manggagamit? Sino ang nanggamit sa ka-business? Kumita ka. Si Aningat, kumita, nag-monetize, na nakasahod. Si Clarissa, nakilala, nagkaroon ng YouTube channel dahil na rin nakilala siya ng viewers. Marami siyang viewers. May mga viewers siya na galing sa ka-business. At nagkaroon siya ng YouTube. Nang dahil nakilala siya at napunta sa ka-business. Nagpunta sa ka-business pala. To make it clear, nagpakilala lang pala sa ka-business. Oh. Di ba? Huwag kayong ano kasi, dahil lahat kayong tatlo, nakinabang kayo sa ka-business. Nakilala kayo at hindi nyo maididinayan sa mga sarili ninyo na nakilala kayo dahil sa ka-business. Huwag kayong plastic. At higit sa lahat, huwag kayong mapagkunwari na hindi kayo nakinabang sa ka-business, hindi kayo nakilala sa ka-business, hindi kayo nakumita sa ka-business. Huwag kayong plastic, besh. Huwag kayong plastic. Kasi pag ididinahin nyo yan, ay, lalong mapaghahalataan kung gaano talaga kayo kasinungaling. So, yun lang no, mga ka-business naming minamahal. Pasensya na kasi gusto ko na kasi itong buksan eh. God bless po sa ating lahat. Please support po yung serye po ng Ka-Business Production, ang Panggap. Pinaghirapan po yan ni Boss Dave. Siyempre, ng direktor, at ng mga cameraman, at ng staff. Oh, ha? Ng ka-business. Si ka-business, ang director. Grabe yung passion ni Kuya dyan, mga ka-business. Alam niyo yung utak ni Kuya, hindi niyo malalamangan yung utak ni Kuya. Honestly, hindi niyo pa kasi kilala si ka-business eh. Hindi niyo abot yung utak or kamalayan ni Kuya ka-business. Hanggang dyan na lang kayo. Alam niyo yun, ibabaon kayo ng ibabaon ng galit niyo sa lupa. Ibabaon kayo ng ibabaon yan. Kayo lang din ang ano eh, kayo lang din ang aani niyang mga galit na yan, yung mga ano nyo, kayo lang din ang aani niyan. So, yun no, please support po ng una, Ka-Business Official, Ka-Business Family, Papa Dins TV, syempre po mga ka-business, ang channel ng mga kagwangs. Yun, please support po mga ka-business naming minamahal. Ganoon na rin po, support po natin, Erlinda Official Vlog, Pretty Mind TV, syempre po, Blissful Balance, at Kahimas TV Official. Ayan lang, God bless po sa ating lahat mga ka-business namin minamahal. Thank you po sa lahat ng viewers, silent viewers, subscribers na walang sawang sumusuporta,
nagmamahal, syempre po, hanggang dulo ng mga kabisnes namin minamahal. At dun sa mga bashers na gumagamit ng dami account, ituloy nyo lang yan. Huwag kayong mag-delete ng comment, okay? Kasi ako, hindi ko dinidelete comment nyo. Diba? Huwag nyong ibunton sa amin yung sinasabi nyong kami ang nagdi-delete ng comment, samantalang kayo mismo ang nagdi-delete ng comment at hindi ako. Alright? Maliwanag yan. Kayo ang nagdi-delete ng comment nyo kasi nabuking kayo na inamin nyo mismo na katangahan. Yan lang po. God bless po sa ating lahat mga kabisnes at birabanat lang po tayo palagi. Bye-bye! Bisugo! Yan ang mukha niya ita-thumbnail ko mga kabisnes para naman makilala siya lalo bilang bisugo. Di ba? Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, ka-business, business ka-business, Papa Dio, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlay. Noong kami niyong natagpuan, Papa din Stevie naman, scholarship ay nasimulan sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa din Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlay. Noong kami ninyong natagpuan, ang mga tao sa buong mundo
Bira!